Meron po tayong napaka-importanteng balita dito na direktang nakakaapekto hindi lamang po sa global politics kundi pati na rin sa ating mga crypto portfolios. Ang sabi po sa ating source dito, US-Iran War, holy market odds for April peace deal surge to 33%. Ayon po sa pinakahuling ulat mula sa CoinGate, ang mga odds o tsansa para po sa isang peace deal sa gitna ng US-Iran war ay bigla pong sumipa sa 33% sa poly market. Habang nagpapatuloy po ang negosasyon sa Islamabad, Pakistan, ang buong mundo, pati na po ang XRP Army ay nakatutok po sa bawat salitang lumalabas sa pagtitipong ito. Kasabay po nito, ang ating XRP chart dito ay nagpapakita ng isang napaka-tensyong senaryo. Habang si Bitcoin po dito ay muling lumampas po kahapon sa 73,000 na price level dahil po sa balitang ito, si XRP naman ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang critical support. At ang tinutukoy ko pong critical support sa ngayon ay ang 1.3211 dito. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang relasyon ng Islamabad negotiation sa ating mga technical indicators dito na Hallsuit indicator at saka ang ating QQE mod indicator. At titignan din natin kung ang peace deal na ito ang siyang magsisilbing spark para mabasag ang ating mga resistance levels o kung mananatili tayong bihag ng takot dito sa market. Simulan po natin dito sa major disagreements over Hormuz persist. Sabi po rito sa ating source, according to the Tasnim news agency of Iran, both parties were sending messages to each other to reach a common framework for the negotiations. Meanwhile, the progress has been slowed by what it described as Washington's usual excessive demands. One of the issues which are a major topic in the context of the US-Iran war is the Strait of Hormuz. Yan. Paliwanag po natin yan. Naganap po ang isang makasaysayang pagpupulong sa Pakistan kung saan ang delegasyon ng US na pinamumunuan ni na Vice President J.D. Vance at saka Jared Kushner ay nakipag-usap sa mga opisyal ng Iran. Ito po ang unang pagkakataon na nagkaroon po ng direktang engagement ang Washington at saka Tehran mula pa noong taong 1979. Bagamat may mga major disagreements pa rin, lalo na pagdating sa Strait of Hormuz kung saan nagsimula na ang US Central Command sa pag-clear ng underwater mines, ang katotohanan ng nag-uusap po sila hanggang madaling araw ay isang malaking hakbang. Para po sa aking opinyon ay simulan po natin dito sa ating technical analysis sa daily chart time frame ni XRP dito. Nakikita po natin dito na ang kasalukuyang presyo ng XRP ay nasa 1.3321. At muli po nating nabawi ang nagsisilbing floor natin sa ngayon. Ayan, ang major support natin na 1.3211. Ayan. Ngayon bakit nga ba importante ang major support natin na ito? Importante po ang major support natin na ito mga crypto dahil ang 1.3211 dito ay dating major resistance. Ayan. At ngayon ay kailangang idepensa po ito ng mga bulls. Sa gitna ng balitang ito tungkol po sa peace deal, mapapansin po natin dito sa ating chart ng ating Hallsuit indicator naman dito, ayan po, ay nananatiling kulay red at naka-curve pababa.
Gayunpaman, kung meron po tayong mapapansin dito kung ito ay ating tititigan or susuriin ng mabuti. Kung saan ay may maliit na parang pagbabago. Ilapit lamang po natin yung ating chart para mas malinaw po nating nakikita yung hugis ng ating Hawsuit indicator na ito. Ayan. Kung mapapansin natin ay mukhang nagsisimula na po itong mag-flat. Ayan, at parang medyo lumiliit pa yung sukat ng kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin, ang matinding downward pressure na nakita natin noong mga nakarang araw ay nagsisimula na pong humina o mapagod. Ang balita po tungkol sa peace deal ay nagbibigay po ng psychological support sa market. Kung ang Hawsuit indicator natin dito ay tuluyang mag-flat at ito po ay mag-curve, yan, pataas, ito po ang unang signal na ang giyera ay hindi na magiging hadlang sa pag-akyat ng presyo. Pero sa ngayon, ang $1.33 ay parang paglalakad sa isang manipis na yelo sa ibabaw ng 1.3211 support. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang ating QQE mode indicator dito sa ibaba. Ayan, ayusin lamang po natin para mas malinaw po nating nakikita. Yung, sa mga baguhan, ang ating QQE mode indicator po sa ating chart ay yung nandito sa ibaba. Ayan, isa pong kakaibang pangyayari ang nakikita natin dito sa ating QQE mode indicator dito. Sapagkat mula noong April 8 hanggang ngayong April 12, mapapansin po natin na blanco o wala pong anumang bars ang nabubuo o lumalabas. Dito po sa mundo ng technical analysis, ang blanco na bars dito sa ating QQE mode ay madalas na nangangahulugan ng low volatility o indecision. Kaya ang market po ay naghihintay. Walang gustong mag-commit ng malaki hanggat hindi malinaw ang resulta ng Islamabad talks. Kaya napaka-ironic na habang ang giyera at usapang pangkapayapaan, ang ating QQE mode indicator dito ay tahimik. Para itong calm before the storm. Kaya ang opinion ko po rito ay ang mga malalaking institution ay naka-sidelined. Naghihintay po sila kung ang fully market odds ay aakyat pa mula sa 33%. Kaya habang walang bars ang ating QQE mode indicator dito, ang presyo po ay posibleng magpapatuloy sa pag-sideways lamang sa pagitan po ng ating support dito na 1.3211 at saka minor resistance na 1.3833. Ayan, tignan naman po natin ang ating dalawang minor resistance dito sa itaas. Yan po ang 1.38 at ang ating 1.4371 na sunod na minor resistance. Dahil blanco ang momentum, mahihirapan tayong mabasag ang mga resistance levels na ito sa loob ng maikling panahon. Pero ang blankong QQE mode ay pwede pong maging explosive or maaari pong sumabog kapag lumabas po ang unang bar. Kung ito po ay red o blue, dito natin makikita ang direksyon ng susunod na malaking galaw. Kung ang peace deal ay maaprobahan bago po sumapit ang April 30, asahan po natin ang isang dambuhalang blue bar na dudurog dito sa ating 1.3833 na minor resistance. Sa ngayon, ang pasensya po ang ating kailangang indicator. Huwag po nating pilitin ang ating trade kapag ang ating QQE mode ay walang sinasabing direksyon. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa mga candlestick natin dito. Particular po ang ating candlestick
na nabuo kahapon at ang kasalukuyang candlestick natin ngayon. Yan, ang tinatawag nating price action. Ang candlestick natin po kahapon ay nagpakita ng isang bearish candle na may maliit na katawan or body. Pero meron pong mahabang wicks dito sa kanyang itaas at saka ibaba. Ang kasalukuyang candlestick naman natin dito ay isa na ring bearish na candlestick. At meron na po itong bumubuo ito ng mas malaking pangangatawan na isang bearish candle. At ito po ay napakalapit. Dito lamang po sa itaas ng ating 1.3211 na major support. Ayan ang mahabang wicks na nakita natin dito. Ayan, or yung karayom na ito ng ating candlestick kahapon ay sumisimbolo po ito o nagpapakita ng high uncertainty. Ibig sabihin sinusubukan po ng mga bulls na itulak ang presyo paitaas, kaya bumuo siya ng upper wick. Pero itinulak din ito pababa ng mga bears. At yan naman yung lower wick. Kaya ang katotohanan ang current candle natin ay bearish ay nasa itaas lang po ng 1.3211 ay nagpapakita na ang suportang ito ay under heavy testing. Ayan. Kung ang negosasyon po sa Islamabad ay magkakaroon ng aberya. Ang susunod po na major support natin ay nakaabang naman dito sa mas mababang price level kung saan ay ang 1.2234. Isa na rin po yung major support kaya napakatigas na rin nito. Kaya kung titignan po natin ang kasalukuyang presyo, sa sunod na major support natin ay napakalayo, di po ba mga ka-crypto? Kaya naman napaka-importante na mag-hold po tayo dito sa 1.3211 o kailangan talagang mapanatili natin ang 1.3211 na major support natin dito. Kaya sa aking technical view, ang P-stocks ay ang life support ng presyo natin ngayon. Kung magkaroon po ng breakdown sa usapan, asahan po natin ang breakdown dito sa ating chart. Pero hanggat ang mga delegasyon ay nasa Islamabad pa, may pag-asa tayong makita ang isang bounce mula po dito sa 1.3211 na price level o major support na ito. Ang bearish candle na ito ngayon na nabubuo ay panakot lang sa mga weak hands o yung mga may mahihinang kamay. Pero para sa atin na marunong pong magbasa ng chart, alam po nating ang support reclaim dito, nangyari po dito, ay isang bullish na development. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang mas mataas na resistance natin dito sa itaas. At yan po ay ang 1.5672 dito na isa pong major resistance. Pero bago po natin marating ang major resistance na yan, kailangan muna nating lampasan ang wall of worry na dala ng US-Iran war. Sabi po ni Donald Trump, ang prioridad ay masiguradong walang nuclear weapons ang Iran. Kung ang framework na ito ay maaprubahan, hindi lang Bitcoin ang lilipad patungong bagong all-time high, kundi pati na rin itong si XRP. Sa puntong ito, gusto kong balikan po natin ang ating Hall-Suit indicator dito. Ayan po ulit. Ang mahabang kulay red dito sa background ng ating chart. Yan ang bagamat red pa rin ito. Ang pagiging flat po nito or yung parang pinapakita po niyang siya ay
magfa-flat dito, isa po itong hudyat o sinyales ng selling exhaustion ay malamang narito na. Pag sinabi po nating selling exhaustion ay pagod na yung mga sellers or humihina na po yung selling pressure natin. Kadalasan bago po magpalit ng kulay ang ating Halsuit indicator dito mula red, kulay red, patungong green, dadaan muna ito sa face na flat. Yan, magfa-flat muna siya. Katulad po ng nangyari dito. Yan, kita natin dito, nag-flat po siya dito. Yan, bago siya tuluyang nagbago ng kulay at yan, naging kulay red at nag-downward. Kaya asahin na rin natin na malamang ay ganito ang mangyayari dito kapag magbabago na po siya ng kulay patungong green. Ayan, ito po ang phase kung saan ang smart money ay tahimik na nag-iipon sa paligid ng major support natin dito na 1.3211. Ngayon, ang opinion ko po sa ating target na 1.5672 dito. Ito po yung pinakamataas na target natin dito. Short-term target po. Ayan. Ay posible po itong maabot matapos po ang April. Ngayong buwan na ito kung ang 33% peace deal odds ay maging realidad or magkakatotoo. Pero kailangan po nating dumaan muna sa ating mga minor resistance dito na 1.3833 at saka 1.4371. Kaya sa bawat step na ito or hakbang na yan, kailangan nating makita, kailangan po nating makakita ng momentum sa ating QQE mod indicator dito. Ang kawalan po ng mga nabubuong bars dito sa ating QQE mod ngayon ay parang isang reloading phase. Kapag puno na ang bala ng mga bulls, ang 1.5672 ay hindi na malayo ang pangarap. Kaya manatili po tayong disiplinado. Ang $1.33 na kasalukuyang presyo po ng XRP ngayon ay isang strategic entry point para sa marami dahil malapit po ito dito sa ating major support dito. Pero lagi po nating tandaan na ang giyera ay isang wild card na pwedeng bumago sa chart sa loob ng 1 minuto. Ang sabi po sa ating source dito, the Strait of Hormuz is still a significant point of contention, and U.S. forces start mine clearing operations to resume shipping. Ayan, ang balita na nagsisimula na po ang U.S. naval troops na mag-clear ng mines sa Strait of Hormuz ay isang massive confidence booster. Ang strait na ito ang dinadaanan ng 20% ng langis sa buong mundo. Kapag bumalik po ang commercial shipping, bababa ang inflation fears at ang risk on assets gaya po ng XRP ay magiging mas attractive sa mga investors. Kaya sa aking opinyon, ang geopolitical news na ito ay direktang nakatali sa ating price action. Dito po sa ating chart, kapag nakita natin na ang presyo ay nagsimulang gumalaw palayo dito sa ating 1.3211 na major support at paitaas po rito sa 1.3833 na ating minor resistance dito, yan po ang sinyales na ang global risk ay bumababa na. Kaya ang aking pananaw sa XRP ay hindi lang basta digital currency. Ito po ay nagsisilbing sentiment barometer. Ang opinion ko naman sa mga blankong bars ng ating QQE mod indicator dito ay sinyales po ng anticipation. Ang market ay hindi po patay, kundi naghihintay. Sa sandaling mag-clear ang Strait of Hormuz,
at magkaroon po ng ceasefire, ang volatility ay babalik ng may kasamang bagsik. Ang 1.2234 naman na major support natin dito sa ilalim ng ating kasalukuyang major support ay ang ating sunod na depensa. Pero sa nakikita ko po sa flat, yan, or nag-uumbisang mag-flat na Household indicator natin dito at saka sa Islamabad negotiations, mas malaki po ang tsansa nating umakyat kaysa bumaba. Kaya wag po tayong magpadala sa takot ng bearish candles ngayon. Ang mahabang wicks ay patunay na may mga whales na sumasalo sa bawat pag-dip. Malapit po dito sa 1.3211 na support. Sa kabuuan, ang US-Iran peace talks sa Islamabad ang pinakamahalagang fundamental catalyst na dapat po nating bantayan. Ang 33% odds sa poly market ay isang magandang simula. At ang presensya ni na J.D. Vance at saka Jared Kushner ay nagpapakita po ng seryosong intensyon ng US na tapusin na ang gulo. Dito naman po sa ating chart dito kay XRP, ang labanan dito po sa $1.33 na presyo at ang depensa po ng ating major support dito sa 1.3211 ang siyang magdidikta sa ating kinabukasan sa susunod na mga araw. Bagamat ang ating Household indicator dito ay kulay red pa, ang pag-flat po nito ay isang magandang sinyales. Ang mga blankong QQE bars naman natin dito sa ating QQE mode indicator ay nagpapaalala sa atin na ang patience is a virtue. Kaya wag po nating kalimutang i-monitor ang ating mga price levels or mga minor resistance dito. Kasama na po ang ating major resistance dito. Yan, ang 1.3833, 1.4371, at saka 1.5672. Ngayon, kaya manatili po tayong handa, manatiling edukado at lagi po nating tandaan na sa bawat giyera may darating na kapayapaan na magdadala ng bagong oportunidad sa ating market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.